yung galunggong o yung isda po na gagamitin natin, hindi na ho tayo maghihirapan. Siguro mga 3 tanda ho ito doon sa 1 kilong bangus na nagawa ko. Ito 2 dahil meron pa naman tayong stock, kuha na lang tayo ng isa. Oh, di ba? Oh, yang style. Hanguin yan. Habang ang pusa ko sa kapitbahay ay bigla na lang naglilibog. Hoy, Biyernes Santo, Diyos ko Lord. Kita niyo naman mga ka-A, And this time, mga ka-A, dahil few minutes, nagsisimmer na po ang ating sardinas. Lagay na ho natin ang pangalawang bida ng ating recipe, ang ginayat-gayat ko na hong sayote. Ayan. Fairness sa pagkakagayat, talagang fair share. At syempre mga kailuto na ang ating lumpiang isda. Ani, yan. Ako sana matikpan nyo ito mga kain. Napakasarap nito. Lalo pat tipidity tayo ngayon sa gantong panahon na krisis at mahal ang mga bilihin sa palengke. Kaya yan, one down. What's up mga ka-A? This is your A-Girl, Aggie, and welcome to my YouTube channel! Yes! And for today's vlog mga ka-A, gusto ko muna po kayong batiin ng, of course, Good Friday po sa lahat ng mga ka-A natin all over the world sa buong parte man po iyan ng Pilipinas. Kaya naman po, for today's vlog ay dahil Semana Santa po ngayon at karamihan po ng mga kasabihan na kagisnan na ho natin bilang mga Pilipino ay yung hindi pag-uulam ng karne, baboy ngayon. So, dahil simula pa na po ng bata ako, ng mga nanay ko po, kapag ganito talagang mga araw, talagang kundi gulay, ang kadalasan pong inuulam namin ay isda. Pero wala ho talagang manok or baboy. Dahil pati rin po ito ng ating sakripisyo dahil po ang ating Panginoon ay patay at ipinako sa krus. For today's vlog mga ka-A, simpleng recipe lang tayo. Ang lulutuin natin ay, ayan, inisang sayote na may sardinas. Tapos meron din po tayong pritong bangus. Yan na aking ginain na po. And of course, ang aking own version ng lumpiang isda. Yan. Na ang isda pong ginamit natin ay galunggong mga kaiyan. So, tara, samahan nyo akong magluto. Pero, shoutout ko muna po lahat ng mga nakasama ko dito aking pagsampa sa buong Jesus Nazareno. Ito po ang behind the scene. What's up mga ka-A? Good morning! Okay, check. Nazareno. Hey, with Mamsi. Mama. Dami. Makapag-iisa tayo. Simba tayo. Pero doon tayo sa kabila, di ba? So, update, hindi ako nakahawak kasi walang lubid mga ka-A. So, pabalik na tayo. Dumating tayo ng stress. 3 a.m. mga ka-A. So, time check, mag-aalas 7 na po ng umaga ngayon. Napakarami pa rin pong deboto na Nazareno dito ngayon sa kahabaan ng Quiapo, Manila. So, magdadasal muna tayo sa simbahan. Wala inawa lahat, mga kapatid. Pero hindi naman nalulungkot, pero hindi ho natin nagampanan yung ating tungkulin ngayon na makahawak, makasampa po sa kanyang lubi dahil sa hindi rin pong inaasahang pagkakataon ng mga oras po na pumunta ako around 3 a.m. to 7 a.m. po ng umaga. Naputol po kasi yung lubi ng Jesus po ang Nazareno. So, hindi kami nakadamba. Well, actually, gusto ko rin sanang subukan yung sumampa at hawakan po siya ng personal. Pero dahil sa sobrang dami pong deboto, ako na rin po hindi na ho nagkaroon pa ng lakas ng loob para gawin po yun. Siguro na lang po, isa lamang po pagpapatunay na lang po para sa aking sarili na hindi ko pa tamang oras na gawin yun. At marami pa naman po ulit na pagkakataon na alam kong ibibigay po sa akin ng tamang panahon at pagkakataon. Kaya naman po ngayon, habang may energy pa tayo, magluto at mag-prepare na ho tayo dahil para makakain na rin po ang lahat pagkagising. So, magpapainit muna tayo ng ating kawali. Yan. Shoutout na rin sa ating mga ka-A na kapag hindi ginagamit ang Shalane dahil sa mahal ng gasolina, sa mahal ng LPG or liquefied petroleum gas, kailangan patayin natin para ma-assure natin na tipid po ang makakatipid ho tayo ngayon sa ganitong krisis
at kulang po tayo ng supply. So magpainit tayo ng kawali. So i-multitasking na to dahil dalawa naman po yung aking lutuan. Magpainit na rin ho tayo para makapagprito na rin ho tayo. Kasi ho ako talaga, pag ano ho talaga na Biyernes Santo, hindi ho rin talaga kami na nagluluto ng karne. Kaya shoutout na rin sa mga ka-A natin dyan na kung ganito rin po ang ginagawa ninyo. Comment down below naman po kayo. Para hindi ako nag-iisa, di ba? Pero yung iba naman po kasi, di ba, yung sinasabi nilang karne, yung parang lutong alam niyo na, yung pakikipag-iilambingan sa mga jowa partner natin. Yan naman daw po yung karne na ibig sabihin. Pero syempre, dahil ito naman po ay paniniwala at nakagisnan na, hindi naman po masama kung gagawin at hindi naman din po masama kung maniniwala ho naman tayo dahil wala naman din po mawawala. So, tara mga ka-A, napapainit na ako ng kawali. Tapos magpainit na rin ho tayo ng kawali para sa pagpiprituhan natin. Ito po use oil na, siya po tipid-tipid. Pero ang pinagprituhan ko lang naman po nito mga ka-A ay pork chop. Kaya pwede natin siyang gamitin ulit ngayon para sa ating lumpia at daing na bangus. Ayan. So multitasking tayo mga ka-A para habang nagigisa, nagpiprito. So dahil, ayan, so ang aking recipe naman po sa simpleng-simpleng ginisang sayote, the usual, ang mga aromatics natin ay bawang, sibuyas, at kamatis. So, nasa inyo na rin pong proseso kung ano pong uunahin nyo ang gisahin. So, ako po, madalas bawang ho talaga muna. Ayan. Ayan, bango ng bawang. Hayaan mo na ho natin na medyo mag-amoy na ho ang bawang. Kapag okay na po to, ayan, medyo dumidikit-dikit na siya. Sunod na ho natin ang sibuyas. Simple-simple lang din ho ito. Tsaka feeling ko hindi naman po sa ganitong okasyon lang kayo pwede magluto ng ginisang sayote na may sardinas. Siguro kahit wala pong okasyon, as long as cravings nyo, trip nyo, o yun din po ang kaya ng budget nyo, bakit naman po hindi, diba? Ayan na natin maluto ang sibuyas. At sunod na po natin ang kamatis. At ito pa rin siguro yung rin sa akin. Pag nagigisa ho ako ng ganyan mga ka-A, ilalagay na ho ako ng, ayan, ng paminta. Ayan, ako huy talaga yung mapamintang tao. Sunod na rin ho natin ang asin. Ayan, ang ating asin. So may scooper tayo dito. Ayan. Siguro mga tablespoon. Ano ba yung kutsarita? Parang ganon. Tablespoon ba yun? Correct na ako mga ka-A kung tama ba. Ayan. At pag nagigisa naman po ako ng kamatis, I'll make sure na talagang dinudurog ko po siya. Talagang hindi ako titigil hanggat hindi siya durog. Hayaan muna natin siya mga ka-A. Takpan muna ho natin. Habang inaantay natin maluto ang kamatis, nakita niyo naman po medyo mainit na ang ating mantika. So, unahin muna natin. So, medyo hindi messy mga ka-A. Hindi messy mga ka-A. Unahin muna natin tong ating lumpiang isda. Galunggong po ito mga ka-A. Hindi ko na video yung paggawa. Pero sa susunod po, kapag may pagkakataon, papakita ko po sa inyo yung version ko ng lumpiang isda. So, the common lang naman po ginagawa ko dito, pinapaksiw ko muna. Pinapaksiw ko siya sa maraming luya, sibuyas at bawang. Tapos, suka, yan, asin. Yan. Para lang po medyo mabawasan yung lansa. At para pag hinimay din po natin, yung galunggong o yung isda po na gagamitin natin, hindi na po tayo maghihirapan. Siguro mga 3 tanda ho ito sa 1 kilong bangus na nagawa ko. Pero dahil nung kahapon ko na po ito nagawa, siguro nabawasan na po ng aking mga pamangkin at nanlamang na sila. Nagprito na sila agad-agad. Check natin mga ka-A kung okay na. Ayan, medyo okay na ang kamatis. Yan. Irugin natin, press the button. Yan, mga ka-A. Para talagang matas at lumabas din talaga ang sarap ng kamatis. So, ayan po mga ka-A, lutong-luto na ang ating kamatis. And this time, ilalagay na natin ang bida ng ating recipe ngayon, Youngstown Sardines. Baka naman. Kasi ako po talaga ay fan din ng Youngstown. Ay, hindi siya mga ka-A. Yan. Hindi siya easy open. Lagyan natin ng isang lata. Siguro prepare ko dito 2. Dahil meron pa naman tayong stock. Kuha na lang tayo ng isa. Oh, di ba? Oh. Youngstown. Tapos, syempre, shoutout din sa mga ka-A natin dyan na sobrang masinop. Ayan. Ginagawa niyo rin ba to? Ilalagay niyo ng tubig ang sardinas. Ayan. Para makuha pa natin yung pinaka-sarsa. Ayan, di ba? Ayan, masisimot natin. Parang yun na rin yung sabaw natin, mga ka-A. Pag ako po yung nagigisa ng sayote, hindi na rin po ako masyado naglalagay ng tubig. Dahil ang sayote po, kapag niluluto, may kusa pong tubig na lumalabas sa kanya. Yan.
So, ayan po nakita nyo, medyo hinahati-hati ko po ang sardinas. Yan. Hayaan muna natin siyang kumulo mga ka-A. Okay? At dako naman tayo sa ating, lumpia. As you can see mga ka-A, medyo nagba-brown-brown na siya. So, kuha tayo ng tissue. Yan, para sa paglalagyan natin ng ating mga pinagprituhan para mabawasan yung mantika mga ka-A. Ayan. Yan, okay na po siguro to golden brown kasi luto din naman na po yung isda na natin, di ba, pinaksiw na ho natin yan. So kahit konting brown po, as long as pwede na ho nating hanguin yan. Habang ang pusa ko sa kapitbahay ay bigla na lang naglilibog. Hoy, biyan ng santo, Diyos ko Lord. Kita niyo naman mga ka-A, golden brown. Para pa nagprito naman tayo ng bangus, kita na lang po natin ipiprito, di ba? Hoy! Shh! Diyos ko po yung mga pusa na to kung kailan Biyernes Santo. Grabe. Sumasabay pa talaga kayo sa vlog. Ayan. Next batch. Kaya na po kasimple mga ka-A. At para malaman din po high mataas po, malakas ang apoy. So, high heat para dire-diretso po ang ating pagprito. Hindi naman kailangang dahan-dahan prituhin dahil tulad ng sinabi ko, luto na ba't napakso na ho natin ng isda. So, ang gusto lang ho natin dito yung maluto yung pinaka-lumpia wrapper at magkaroon ng magandang texture yung itsura ng ating. Hindi na siya kasha. Kasha pa. O, ayan naubos na ating kasyang-kasya sa kawali. Ayan, kumulo na ang ating sardinas, mga ka-A. Kita niyo ba yan? Basta ako mga ka-A, sorry hash, hindi ko lang din po alam. Pero pag ganyan pong may isda, at alam pong dahil may kamatis, alam naman natin pag ang kamatis, o kahit anong po tayo na may kamatis, madaling mapanin. Hindi ko lang din po alam, baka ako lang, pero sabi ko naman sa inyo, kanya-kanya po tayong paraan o version ng kanilang ng pagluluto. Nilalagyan ko ng konting suka. Okay, ayan, suka ng Gomez, baka naman. Konting-konti lang po mga ka-A, parang aanuhan lang natin. Konti lang, para lang, mo yun, di ba? Mainit ang panahon ngayon. Isa pa yan sa dahilan kung bakit madaling mapanis ang ating pagkain. So, hayaan lang muna natin siyang kumulo ng very light bago natin ilagay ang next nating sekreto mga ka-A. Yan. And this time mga ka-A, dahil few minutes, nagsisimmer na po ang ating sardinas. Lagay na ho natin ang pangalawang bida ng ating recipe, ang giniyat-giyat ko na hong sayote. Ayan. Fairness sa pagkakagayat. Talagang fair share. Ayan, mga ka-A. Mix-mix lang natin. Tulad sabi ko, hindi na rin ako naglalagay dito ng sarsa dahil ito pong sayote kapag tinabunan natin, magkakatas po siya, maglalabas siya ng sarili niyang tubig. So, konting rin po, tansyameter lang to mga ka-A ha. Bahala kayo kung ano prefer nyo. Patis. Ito po yung purong patis namin dito sa Malabon. Ayan. Konting patis lang. At yung sinasabi ko na nga pong sekreto sa inyo, kapag ako naman pong ganyan, ay hindi po ako mabetching tao. Pero, gumagamit po ako ng pork or chicken cubes. Kaya ngayon, gagamit ako ng chicken cubes. Para lang din po dagdag lasa dun sa putahe na ilalagay natin. Ayan. Isang Knorr chicken cubes, baka naman. Yan, mga ka-A. Durug-durugin na rin natin. Yan, git-gatin natin para madaling ma-absorb ng ating niluluto. That's it. Hayaan na natin siyang kumulo. At eto na ang second batch ng lumpia natin. Golden brown. Nako, masarap na ulam ngayong panahon ng Biyernes Santo dahil bawal ang karne, mag-isda tayo. So, alam niyo naman ang mga Pilipino maparaan sa ulam. Kaya yan po mga ka-A. At syempre mga ka-A, luto na ang ating lumpiang isda. Ani, yan. Ako sana matikpan nyo ito mga ka-A. Napakasarap nito. Lalo pat tipidity tayo ngayon sa gantong panahon na krisis at mahal ang mga bilihin sa palengke. Kaya yan, one down. This time naman, ang aking dinaing na bangus. Ayan. So, doon pa rin po tayo sa pinagprituhan ng ating lumpia. Ayan. Ayan. Medyo inuna ko talaga ang bandang kaliskis para, diba? Shoutout sa mga kain natin na takot din sa mantika kapag galit na galit at isa na ako doon. Ayan. Prito-prito. So, the usual, ang daming bawang, paminta, suka, asin lang po yan mga kain. The simple, lang po, pagdadaing na bangus. Yan naman tayo mga ka-A. Abangan natin. Tingnan naman natin ang ating, diba? Tulad lang sinabi ko mga ka-A, nagtutubig ang sayote. Haluin natin. Halo. Ayan. Nilagyan natin siya ng chicken cubes at sardinas.
Dahil yan naman hindi po yung available sa ating kusina. At siguro, ito isa pa rin po sa mga gusto kong ginagawa at ilalagay kapag nagigisaw ako ng gulay. Yung sa mga nagpapasarap, nagdadagdag din po ng sarap sa ating putahe ay ang paglalagay ko ng sesame oil. Yan, ng Good Life. Good Life. So, naman. Ayan, konting sesame oil. Tapos, hayaan na ho natin yan na kumulo at maluto. Siguro feeling ko mga after 10 minutes po yan, luto na po yan mga kay. Kaya yan. At yes mga kay, after 15 minutes, check na natin yung ating ginisang sayote. Tingnan natin. Oh my God mga kay. Oh, nakikita nyo ba? Lapit natin. Yan. Nakikita nyo ba? O diba? Nagtubig na siya. At luto na ang ating sayote. Mga kay, one down. Nakaluto na tayo. At, ayan, kita nyo na rin po ang ating daing na bangus. Oh, my God, ang sarap na terno. Talaga naman, So, yan lamang po mga ka-A, napaka-simple, napaka-pasok na pasok sa ating budget, lalo pat ng lahat tayo ngayon ay nagtitipid talaga sa mga gastusing bilihin, dahil lahat po ay nagtaasan at nagmahalan. Kaya sana po ay kung nahirapan din po kayo mag-isip tulad ko minsan ng idea at kung ano uulamin araw-araw, sana magkaroon din po ng tulong po itong aking niluto para po sa mga ka-A natin dyan. Kaya muli po mga ka-A, marami pong salamat for, of course, watching always po sa aking mga vlogs at sana wag na wag po kayo magsawang suportahan po ako. At pagpasensya nyo rin po, disclaimer lamang po sa aking mata ngayon, napapansin nyo medyo nangangalumata dahil to be honest nga po, galing pa po ako dun sa procession po ng Nazareno sa Quiapo. So dire-diretso po tayo ha. Sinamantala ko na po ang pagkakataon at ganda ng aking araw para po ma-share ko na rin po sa inyo yung biyayang natatanggap ko ng pamala dahil po sa kanya. Kaya sana po mga ka-A, ganun din po kayo. Always smile at wag po tayo mawawala ng pag-asa na lalo po ng ating pananampalataya at kakapitan. Kaya naman po, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to click the notification bell, subscribe din po kayo, and spread the good vibes po. Kung kayo po yung napangitot na patawa ko, i-share niyo po iyan at malaking tulong na po yan para po sa paglago ng aking YouTube channel. Kaya naman mga ka-A, lagi po niyo pong tatandaan, don't skip the ads. Skip the vlog! Basta mga ka-A! God bless everyone. I love you.